Lahat ng tao, babae ka man, lalaki ka man, tomboy ka man, o tukling ka, lahat tayo mayroong pagdadaanan. Pero dapat, kung ano man yung pinagdadaanan natin, we should learn how to convert it on a positive point of view. And that's one of the biggest difference pagdating sa mindset ng mga OG na LGBT compared sa mga Gen Z na LGBT. They do not know how to put into perspective, the better perspective, yung hindi magandang pinagdadaanan nila. Well, this is Pinoy Extreme and pag-uusapan natin ulit ang mindset ng OG LGBT compared sa mga Gen Z LGBT. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Lahat naman tayo nagdaan sa bata tayo, pinapalo, sinasaktan, dinediretso. Before, dinaanan ko yan, my God, naranasan ko paano isabit ng patiwarek na may apoy sa ilalim, naranasan kong ikulong sa loob ng hawla ng manok at inaapoyan sa ilalim. I still remember that ang mga kapatid ko mga lalaki, yung mga panganay sa akin, pag nakahawak ng walis tingting at nakita ko, after that, durog na ang walis tingting. Before, masama yung loob ko. But time will come, you will come to realize that our mga kuya, mga magulang, mga tatay, ayaw nilang maging bading tayo. Totoo po yan. Dahil ang maging bading ay hindi ordinaryo. Napakahirap naman dinadaanan, dangat nga lamang. Dapat matuto tayo na gamitin ang ating pagkabading sa kagaganda ng ating bukas. You know what? Yung mga LGBT ngayon, well, actually dati, pag sinabi mong bading, madalas na-associate yung pagkabading nila sa pagiging creative. Like, they are good with coming up with ideas, they are good with designs, with beautification, diba? Because most of their jobs were inlined with beauty. Parlor, pag-design ng dress, so on and so forth. But ngayon, marami sa mga LGBT, yung sad to say, wala nang talent. Kumbaga, naging kontento na lang sila, na bading sila. And you know what's worse? Ginagamit pa nila yung pagiging bading nila to internalizing that they are a victim. Ibang-iba sa mindset ng mga OG na LGBT na kung saan ginamit nila yung pagkabading nila into creating something that is valuable. Kaya, ayan sila ngayon. Maganda ang buhay, mayaman, komportable, dahil yung mindset nila nakatuon sa paggamit nung hirap na dinaanan nila into something valuable. Huwag sasamaan loob sa ating mga kamag-anak pagka tayo sinusuheto, pag pinapalo tayo, because later on you'll come to realize na mahal tayo ng ating mga kapatid at mga nanay at mga tatay, and they don't want us to go on that direction. Yes, the previous generations are not perfect. They've done what they've done with what they can, with what they have. Ginawa lang nila yung kung anong alam nila doon sa meron sa kanila. And usually, yes, they cannot justify it with words. They cannot describe why they are so angry. But katulad nga ng sinabi ni Mama Ricky Reyes, you would understand as you grow old kung ano yung gustong ituro sa kabila ng mga palo na yon. And now, the newer generations can put words, put description para hindi na natin maulit yung mali, or at least ma-improve natin yung mga mali ng previous generations para hindi na natin maipasa in a negative way sa next generations. Maybe maipapasa natin sila through lessons na hindi na natin kailangan gamitan pa ng dahas. Dahil nakita na nila ang problema ng mga bading in the past. And then don't want us to pass that way.
Well, tayo man bata, hindi natin nare-realize, hindi natin naiintindihan, sumasama ang loob natin. But then again, you'll come to realize, ang tawag dyan ay pagmamahal. And ang nakakabahala dito, ginagamit yung movement na LGBT to push political agenda. Hindi na-realize ng karamihan na ginagamit yung pagiging mapusok ng mga bagong LGBT ngayon into pushing them into something that is dangerous. Yung pagiging entitled, pagiging comfortable sa buhay nang hindi nila pinagdadaanan yung necessaryong hirap para makamit yung maginhawang buhay katulad ng mga nauna sa kanila. This is Pinoy Extreme. Have a good day.